impeach an impeachable officer. No. Neither are we trying to supplant the findings of the House of Representatives with respect to the impeachment complaint of the Vice President. No, we're not doing that. Well, to be honest with you, nung base po dun sa ating pagkakaalam po, dapat may fact-finding investigation pa po muna dapat ito eh. Yun, nagkukos sa akin ng agam-agam, apprehension, is the fact that what if the Office of the Ombudsman, there's no a ruling saying that the case lacks probable cause. Sumagot na nga po itong si Ombudsman Martires at mukhang sampal na naman ito sa mga pagmumukha ni Laila de Lima, Risa Hontiveros, si Tamba, si Chihuahua, itong si Attorney Atras Abante, yung tagapagsalita po ng House of Representatives, at syempre yung prosecution na tagapagsalita nila si Attorney Bukoy-Koy. Dahil mukhang may bagong pasabog po itong si Ombudsman Martires na hindi po nila magugustuhan. Alam naman natin mga kababayan na ang lahat na kagustuhan nila, yung maging decision ni Chis Escudero, decision ng Senado, decision ng Ombudsman, dapat ay magiging pabor lahat sa kanila. Siyempre, yung mission nila, impeach Vice President Sara, ipakulong, makasuhan, mamulta, at hindi makatakbo sa 2028. Pero, hindi nila pinapile sa korte kung ang gusto nila is impeachment, dahil napakadali, basta kaya nilang sungulan, ay kaya nilang impeach si Bibi Sara. So ayaw din nilang hindi matuloy ang impeachment, madismiss agad, iba ka daw po ibalik ang 150 million. Sayang no? Pera na, magiging bato pa. Pero anyway, mga kababayan natin, puntahan natin. Ano ang sagot ni Ombudsman Martires dito po sa pinapakasuhan si BP Sara sa Ombudsman? Okay, pakinggan natin na panoorin natin, mga kababayan. We are not grabbing the powers of Congress. Ayan sa mga buhaya, hindi naman pala kinukuha ng Ombudsman ang power nyo. Nasa inyo pa rin daw yan. To impeach an impeachable officer. No. Neither are we trying to supplant the findings of the House of Representatives with respect to the impeachment complaint of the Vice President. No, we're not doing that. Malinaw. We're doing our powers pursuant to the Constitution to investigate. Diba? Ang sa kanila is mag-investigate kung ano yung inirecommend sa kanilang mga kaso. Pero hindi sila kumukuha ng power dyan at lalong hindi nila i-impluensyahan yung magiging proseso ng impeachment kay Vice President Sara. Maging pabor o maging kontra sa impeachment, wala silang pakialam dyan. Gagawa sila ng sarili nilang investigation. Period. So, gumalit bago kayo kumilos? Alam mo, pinangungunahan kami. Bal kasi ng pagmumukha ng mga to gusto nilang utusan si Martires. Do I look stupid to you? Did I in the past do something that is against the law? Tell me. This is what Ba't kami pinangungunahan? Ba't hindi muna sila mag-aral? Ano bang nakasaad? O De Lima, mag-aaral ka daw muna. Chihuahua, o si Bukoy, si Attorney Atras Abante, yung spokesperson ni Tamba. Oy, mag-aaral daw muna kayo, sabi ni Martires. Wag nyo daw siya pangunahan. Nako po. Magagalit na naman yung mga to, mga kababayan natin. Sa konstitusyon. So makikita na pag-aaralan na yung konstitusyon. Yung deliberations during the Constitutional Commission in 1987, they would know. Yan mag-aral daw muna kayo, sabi ni Ombudsman Martires. At hindi rin papayag si Martires daw po, mga kababayan natin, na sila po ay pinapangunahan ng kung sino man, lalo na itong si Laila de Lima, na reyna ng Bilibid. Sila Claire Castro, Franz Castro, Atras Abante. So ito kasi yun, mga kababayan natin. Yung mga paulit-ulit nila na pasaring at gusto nilang paunahan ng Ombudsman at gusto pa nilang palabasin sa publiko na si Ombudsman Martires ay tuta daw ni President Duterte.
Pero nililinaw po ni Ombudsman Martires na never po siya inutusan or inimpluwensyahan ni President Duterte sa kanyang mga naging desisyon sa Ombudsman. O, sila kasi, sanay sila na inuutusan, sanay sila na binabayaran sa bawat galaw nila against kay Vice President Sara. Ito, pakinggan nyo si Gonggong na to. Gano in a month, ano po yung pwedeng mangyari dito sa usad dito sa Ombudsman itong case against Vice President Sara Duterte? Well, to be honest with you, nung base po dun sa ating pagkakaalam po, dapat may fact-finding investigation pa po muna dapat ito eh. So alam niya, hindi ka na lang mag-ombudsman. From there, saka lamang yung preliminary investigation. So, normally, pagka ganyan po, may committee report, ang gagawin po niyan, yung field investigation office nila, magkakandak ng fact-finding investigation. Kukunin lahat ng mga ebidensya. Basta sabi ni Martires, magbasa ka daw. Di ba nagbigay na kayo ng ebidensya? Akala ko may sapat na kayo na ebidensya. O bakit utusan nyo pa yung ombudsman na mag-imbestiga? Akala ko ba yung fact-findings nyo, recommendation nyo sa ombudsman na kasuhan si BP Sara ng plunder, ebidensya na yun? Wala pa pala. So, wala kayong ebidensya to impeach Sara. Kasi, hindi nyo kayang mapatunayan sa ombudsman, no? Yung sinasabi nyong ninakaw ni Vice President Sara. Igagather lahat bago pa lang magpo-proceed sa preliminary investigation. So, ito po parang nawala na yung fact-finding investigation. Nag-proceed na agad sa preliminary investigation. May ebidensya na kayo. Sabi niyo, marami na kayong ebidensya na binigay sa ombudsman. Ano pang investigation na gagawin ng ombudsman kung inabot niyo na lahat? Hindi kukuha na lang siya ng sagot kay Bibi Sara doon sa mga allegation niyo. Mga pobo nga talagang nasa administrasyon, sabi ni Bibi Sara. But just the same, kami naman ay siyempre tayo naman makikipag-cooperate fully sa kung ano man ang nais ng ating ombudsman at mabigyan kami ng pagkakataon na makapag-submit ng aming reply at mga ebidensya na dapat na naka-attach dito po sa ating yung committee report na tinreat nila as complaint. So sir, tingin natin parang minamadali ito ng ombudsman at bakit po kaya? Ayoko naman pong mag-speculate, no? Pero tayo naman basta tayo ayaw mag-speculate pero nagsasalita. We will cooperate fully. Opo, and last na lang sir, paano po ba kaka-apekto itong gagawin yung pag-comply sa ombudsman dito naman sa preparation nyo for the impeachment trial? Well, kung mapapanood sana ng ombudsman yung impeachment, baka Mga gunggong mga kababayan po natin, no? Ang gusto nilang mangyari, mga kababayan, no? Ay, unahin yung impeachment trial, no? Aantayin ng ombudsman ang impeachment trial at kung anong magiging decision sa impeachment trial, yun din ang gusto nilang maging decision ng ombudsman. Ibig sabihin, useless naman pala na mayroong sariling investigating team, no? Independent body po yung ombudsman kung maging sunod-sunuran sa magiging outcome ng impeachment ni VP Sara. Kaya natakot sila Patunay lang kasi na wala silang sapat na ebidensya. Tingnan nyo sila, Ella de Lima. Pakinggan nyo yung mga tirada nito. Gigil na gigil din. At syempre, yung taga-interview si Karen Tabila. Gustong-gusto rin niya na ma-impeach si VP Sara. Ang galit niyan sa mga Duterte, mga babayan natin. Ito, pakinggan nyo sila, Ella de Lima. No? Kasi sampal sa kanila yung magiging resulta ng ombudsman. At alam nila kasi, na-dismiss talaga ang sagot dyan sa ombudsman. Alam nila yan. Siyempre, banata nila para kunwari, no? Matakot yung ombudsman o kaya titigil ang ombudsman. Pero sino ba sila para kay Martires? Convicted? Sumasayaw-sayaw sa Believe It? Attorney De Lima, I think one thing you've made clear is at this point, you said the ombudsman has no jurisdiction over the case of Vice President Sara Duterte. You've cited two sections. Yeah? Yes. And that's because the Senate already has jurisdiction as an impeachment court. So, ang tanong ko ito, the team of Sara Duterte
is filing for a dismissal, right? Bakit sinasabi nilang walang jurisdiction? In the first place, yung taga-House of Representative, yung nag-file ng recommendation na kasuhan si VP Sara. So yung pag-file nila ng recommendation na kasuhan si VP Sara, ibig sabihin, sila yung nagbigay ng karapatan or jurisdiction sa ombudsman na imbestigahan yung mga allegation nilang kaso laban kay VP Sara. Diba? Ang ombudsman ba ay sariling gumalaw para imbestigahan si VP Sara without complaint or recommendation ng House of Representatives? Di po ba? Wala po. Hindi dapat sisihin ni Dilima yung si Chihuahua o si Tamba. Bakit sila nag-send ng recommendation sa ombudsman to file plunder case against kay Vice President Sara? Hindi dapat yung pagalitan niya. Bakit ang ombudsman? Yung ombudsman nagtatrabaho lang. Of the case, Bobo. once the 20th Congress comes in, do you believe now that they could use this? Pwede ba sabihin ng mga senador na allied with the Vice President, we can dismiss it kasi may kaso naman sa ombudsman eh. Doon talaga yun, ito politika lang to eh. Dapat doon niya sagutin ang confidential funds. Yun, may tama talaga si Karen. Dapat talaga wala na talaga yung impeachment na yan. Dapat doon na lang sa ombudsman. May kaso na eh. Kinasuhan na nila, di ba? Doon siya kasuhan. Do you see this as an opening for a possible dismissal? It's not exactly that point, Karen. Ay, nako. Dilemma, oh. Because the Senate cannot do that. Cannot just cite the fact that there Siya na po ngayon ang gustong masusunod. Now, sabi ni Chis Escudero, tumahimik kayo mga gigil na ma-impeach si VP Sara. is now an investigation or preliminary investigation at the Ombudsman. Kasi unang-una, talagang mali yung pagpasok ng office Mali para sa kanila. Sino ba nag-file ng kaso sa Ombudsman? Di ba sila yung nag-recommend? of the Ombudsman. Because what for? It's very clear. Kaya nga, what for? O bakit sila nag-send ng recommendation? For what? Di ba gusto nilang makasuhan si VP Sara? Tuwa pa nga sila. O, ito na. Ang daming kaso. Action na yung Ombudsman. Only for purposes of filing an impeachment complaint. And there is now an impeachment case. Ang medyo nagkukos sa akin ng agam-agam apprehension is the fact that what if the Office of the Ombudsman, this is just a speculation of course, what if the Office of the Ombudsman fast-track a preliminary investigation after receiving the counter affidavit and then would issue a ruling saying that the case lacks probable cause. Yan naman talaga mangyayari dyan. Alam na nito ni Dilima. Alam ng taga-House of Representative. Kaya nga, di ba, ayaw nila tumayo na complainant kasi alam nilang wala talaga, palpak talaga. Ito sinasabi ni Dilima, what if lang ha. Pero yan talaga yung naiisip ni Dilima. Alam niya kasi, tagal na rin naging abogado yan, naging DOJ yan. Siyempre, alam niya yung nilalaman ng reklamo laban kay Vice President Sara. At kaya sila ngayon nagkakaroon ng mga interview, nagsalita sa media, nag-iingay, kasi gusto nila na magkaroon ng pangusga dito po kay Vice President Sara. Then, definitely, such a finding will be used by the defense team. Yan talaga yan. Siyempre, hanap sila na magagamit pa. Eh, nainigurado kayo na gusto nyong matigil muna yung investigation ng Ombudsman. Huwag kayong mag-alala, sumagot na yung Ombudsman dyan. Okay lang sana, Karen, if yung kanilang magiging resolution ultimately is to say, we are dismissing this particular case at this point because we have no jurisdiction precisely because of the pendency of the impeachment case before the Senate. So, sana... Alaway-laway na talaga si Dilima, no? Kasi na-dismiss na naman pala yung kaso ni Dilima, no? So, parang binigyan na naman siya ng bagong reward dahil sa kanyang ginagawa ngayon. Na ganon. But the very fact nga na diniretso na kaagad nila sa preliminary investigation, they could very well first they can actually archive it
insofar as VP Sara is concerned, kasi meron naman iba pang mga parties concerned, may mga iba pang mga pinapakasuhan, yung House of Representatives. So, dapat hindi na muna nila yan ginalaw insofar as VP Sara is concerned, and not immediately subjected to preliminary investigation. And that's Di ba mga kababayan po natin, sila yung nag-file, sila yung nag-submit ng recommendation, nakasuhan si VP Sara. Siyempre, alangan hindi mo naman gagalawin ng ombudsman. Sinabihan ba nila yung ombudsman? Huwag mo nang galawin yan. Basta't sa'yo lang yan, ha? May pampunas ka dyan sa puwet mo. Diba? Siyempre, reaction agad ang ombudsman. Pero ito yung bago, mga kababayan natin. Ang sabi ng ombudsman, we cannot file a case against her because she is an impeachable official. We have to wait until such time that she's no longer the vice president. So, kahit pala may recommendation po sila, ay hindi rin pala mapailan ng kaso itong si Vice President Sara. So, yung paghingi ng kasagutan ng ombudsman sa kampo ni VP Sara, yun po is formality na lang doon sa recommendation sa kanya na parang, sagutin mo ito, anong allegation ito. So, ano may magiging sagot ni VP Sara, yun na yun. Record yun ng ombudsman, pero hindi nila pwedeng kasuhan si VP Sara dahil siya po is impeachable officer. At antayin na lang daw po na hindi na Vice President itong si VP Sara. Di ba? So, lalong magagalit sila dito ngayon dahil lumalabas na pinaglalaroan na sila ng ombudsman. Kunwari, naghingi agad ng sagot itong si Ombudsman Martires kay VP Sara. Iyon naman pala is nagpapanik sila. Sobrang panik sila. Tataranta na sila kung ano ang kanilang gawin. Taranta na sila kung paano nila mapatigil itong investigation na gagawin ng ombudsman. Baka lumabas mamaya na dismiss. Pero, bandang huli, sabihin lang ng ombudsman, hindi na yung pwedeng kasuhan yan. Dahil siya ay impeachable officer. Kaya, antayin namin na hindi na siya maging vice president. Bago namin siya investigan. Naku po, mga kababayan po natin, galit na naman yung mga anti-Duterte dito. At sasabog na naman sila sa galit. Lalong-lalo na po itong mga trolls, itong mga kongresista, nagigil kay VP Sara, and of course, si De Lima. Kasi gusto nila talaga makulong si VP Sara, hindi makatakbo as Vice President, no? O gusto nilang pabayarin sa inutang daw, ninakaw daw na wala naman. And yun nga, kung talagang may magnanakaw, tumingin sila sa salamin at makikita nila yung tunay nakasagutan kung sino talaga ang tunay na magnanakaw. Di po ba? No? Siguro marami dyan yung agree sa atin, kaya comment na po sa ating comment section. And of course, huwag kalimutan mag-like and share. And pag-subscribe na rin po sa ating backup channel, itong KB5 Pilipinas and itong ating Naubugtaw Pilipinas. Maraming salamat sa ating mga sponsor. Sa nagsusuper thanks, maraming salamat. Sa nagpapamember, nagpapakulay, maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you and more power po sa atin lahat, mga kababayan. Buhay po ang bansang Pilipinas. God save the Philippines.